Sir? Sir, excuse me, question for you. Kayo po ba si Rene J? Uy, boss, ikaw yung nag-interview kay Awe, ah. Opo, boss. Okay lang po ba, sir? Kayo naman po yung interview natin para makatulong sa younger generation. Okay lang naman. Para po sa mga hindi nakakaalam, sir, ano po yung industry natin? Gaming industry, boss, sa esports. Kailan nyo po nakuha yung first million nyo? Nung 18 years old ako. 18 years old, sir. Grabe. Ilan taon na po ba kayo? Mula mo, boss. 25? 22. 22, grabe. So ano po yung ginagawa natin, sir, bago po tayo pumasok sa gaming industry? Wala, simpleng buhay lang. Probinsyano ako eh. Kumbaga, doon lang ako sa Bataan, tapos bonding with family lang, tapos school. Volleyball player ako dati. Varsity ako simula nung grade 6, tapos hanggang grade 10. Simula nun, sir, dire-diretso na po tayo sa gaming industry. Yes po, nung nag-stop ako nung grade 10 eh, tapos bago ako dumiretso sa pag-gaming. Kasi yung gaming dati parang hobby ko lang siya. Hindi ko siya yung kinakareer. Ini-enjoy ko lang. Kasi kami magpipinsa kami sa compound eh. Dati Dota pa nilalaro ko, Counter-Strike. So marami din game ako nalaro bago talaga yung pinaka naging games. Sir, so talagang gamer talaga tayo since bata pa, no? Kahit anong laro talaga, no? Pero sir, dumating ba sa time na dinout natin yung sarili natin sa pagpasok dito sa gaming industry bago natin siyang gawing career? Wala naman, wala akong naging doubt kasi in the first place, gustong gusto ko siya tapos pangarap ko siya. Siguro yung parents ko, sila yung nag-doubt sa akin. Hindi sila sa nag-doubt, may care sila sa akin about sa Concern. future ko, kumbaga. Bata ako noon, pupunta akong bootcamp, mag-isa ako doon, hindi ko sila kasama, malalayo ako sa family ko. So syempre sila nag-aalala dahil may study din ako. Kailangan ko makapagtapos. Parang nag-promise lang ako sa kanila. Like umiyak pa ako noon. Gusto ko talaga maging pro player. Gusto kong i-pursue to. Bigyan lang nila ako ng 1 taon. Tapos pag hindi naging okay, edi out ako. Study ulit ako. Tapos pagka naging goods, yun, tuloy-tuloy. So yun naman yung nagpabago ng buhay. So sa 1 taon na po na yun, sir, bumulusok talaga tayo doon sa career natin sa gaming. Una, hindi. Pero kasi nung simulang nakilala ko si Boss D, doon ako nag-start kasi pagkakalala ko ng pagkakilala namin, pinakanta niya ako agad sa sala. Doon niya ako napatrending tapos after nun, ala na, tuloy-tuloy na. Binavlog niya ako tapos kasabay na paglaro, tapos siya mga trash talking. Kumbaga doon tayo parang nakilala. So ang ibig sabihin nyo, sir, napaka-importante talaga nang na-market ka ng tamang tao. Para sa akin sobra kasi hardworking ako pero meron Boss D na tumulong sa akin. Sinuwerte rin ako. Para sa akin talaga ganun. Thankful ako kay Boss D kasi nung time na nandun ako sa bootcamp niya, hindi niya ako pinabayaan. Tapos minentor niya ako or in-advise. Siya yung naging tatay or kuya sa akin. So sabi nyo, sir, na si Boss D nagbigay sa inyo ng opportunity. May iba pa po bang nagbigay sa inyo ng opportunity dito sa career nyo? Ako, syempre, nung time kasi na nagpa-practice ako dati, halos 3 to 4 hours a day lang yung tulog ko eh. Hanggang sa nag-top 1 talaga ako sa buong Pilipinas, sa Star. So, bago naman ako makilala ni Boss D, kumbaga, nag-hard work muna ako. Hanggang sa nakilala na ako sa ML. Since kino-consider na natin yung sarili natin as negosyo din natin, ano po yung lesson na nakuha natin sa transition natin mula ML papuntang HOK? Siguro thankful naman ako sa ML, pati kay Boss D, kasi sila talaga yung pinakaunang tumulong sa akin eh. Then, mas nakikita ko yung sarili ko ngayon sa HOK kasi mas healthy siya, mas na-enjoy ko. Tapos mas marami akong time ngayon kasi hindi ako as a pro player ngayon eh. As a ambassador ako sa HOK ngayon. So, marami pang opportunity mga bata. Kumbaga bago pa yung game, marami pang mga bata na pwedeng maging katulad ko. Nung nag-start din ako, hindi pa ganun kaano yung ML dati. Baga hindi pa siya ka-boom. So, ngayon kasi yung HOK parang ganun din. Nag-start pa lang. So, maraming batang may bagong opportunity para dito sa HOK. Nabigyan tayo ng bagong opportunity dito sa Pilipinas, no, na mag-start ng bagong laro. At least napapantayan na rin yung efforts natin sa pagbalik ng kumpanya sa atin. Sa tingin nyo po ba lahat ng tao kaya maging milyonaryo sa gaming industry? Ako naniniwala ko, oo, kaya naman ng lahat ng tao. Pero yun nga, katulad na sinabi ko, nasa tamang circle din siya, tsaka tamang mindset. Kasi after ng game, ano ba yung future or yung next mo? Kasi kami, narabaho namin lahat, kumbaga nagpa-vlog kami, nagti-TikTok kami, kumbaga lahat ng mga trend sinasabayan namin. So yun siguro yung pinakamagandang gawin nila is hindi lang sila mag-stick sa mismong gaming industry. Kumbaga pasok din sila sa mga trendy. Tingin ko kaya mo naman maging milyonaryo pero kailangan mo hard work kasi diyan ka na makukuha ng pera sa sahod tapos sa may prize money. Kailangan mo manalo. Kaso hindi naman lahat ng tao nanalo, di ba? So yung mga iba yung natatalo. Pagkatapos sila, yung career nila nasisira, nasacrifice pala nila yung pag-aaral nila. Parang business lang din yan eh. Risk talaga para sa akin. Mag-iiba talaga yung commitment tsaka yung risk-taking natin pag pumasok tayo sa industry na to. No? Tsaka very important talaga yung ma-market natin yung sarili natin. Magkaroon din tayo ng career outside gaming kahit pa paano. Yes, boss. Kailangan talaga. Pero sir, outside gaming, meron po ba tayong negosyo? Dati boss meron, nagtayo ako ng inasal, tapos nagtayo din ako ng clothing line ko. Pero ngayon kasi hindi ko pa siya sobrang natututukan. Tingin ko kasi dyan is parang pagdating sa business, kailangan tutukan mo siya. Kasi pina-prioritize ko ngayon yung career ko kasi tingin ko, pagka gusto ko na pumasok sa business, gusto ko business lang talaga ginagawa ko. Ngayon kasi parang marami pa akong gustong gawin, like gumagawa ako ng music, tapos nagpo-pro player ako, tapos may mga content pa. So ang dami kong ginagawa. So pag nilagay ko yung pagbi-business ba kasi madama yung career ko, kumbaga hindi ako mapag-post. Pero sir, actually, sa lahat ng sinabi mo, ikaw na mismo yung negosyo. Tsaka ang pag-social media ay business na rin, no? Kakain talaga siya ng maraming oras sa atin. So tama lang talaga na mag-focus tayo kung saan talaga tayo magaling and kung saan tayo nagsimula. So last question na lang po, Sir Rene J. If babalik po tayo ng oras at mamimit po natin yung batang sarili natin, ano po ba yung advice na pwede natin ibigay sa kanya? Bigay mo lang palagi yung best mo kasi alam ko namang hardworking kang tao. Makukuha mo rin kung ano yung deserve mo kasi naniniwala ako sa manifesting eh. Kumbaga ako dati, pangarap ko lang to. Yung lahat ng meron ako. Lagi lang akong thankful kasi lahat naman to talaga bigay sa akin ni Lord eh. Ngayon kasi mas focus
focus ako ngayon sa peaceful eh. Mas iniingatan ko yung peaceful, kumbaga yung healthy, ganyan. Tapos yung family ko, kumbaga, ituloy mo lang. Kasi in the end of the day, pagkatanda mo, tapos di mo nagawa yung isang bagay na gusto mo, baka maging regret mo siya eh. Tama po sir, no? Leave no stones unturned. Napapansin ko lang na kaya talaga tayong mayaman, hindi talaga dahil sa pera, no? Dahil peaceful yung buhay natin. You have a wonderful advice, Sir Rene J. So thank you so much for your time. Thank you, boss. Pleasure to meet you po.